Hello, Sagittarius! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Sagittarius. Kunin niyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Pag hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na upload ang siyang makakarelate tayo. Ngunit naniniwala ako meron dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Subscribe lamang po kayo para maabutan nyo ang next na pag-upload. At makita nyo kung yun ang applicable sa kwento nyo. Kung makaka-relate tayo dun. Pero kung di pa rin, okay lang yan. Uy, ang ganda. Mukhang aware ka naman na kailangan mo ng pahinga, Saj. Maaring marami tayong pinuput up na, I don't know, activity. Marami tayong iniisip. At maaaring hindi natin sinasabi na kailangan natin ng pahinga. Hustle lang ng hustle. Yun yung nakukuha ko na energy dito. Hustle lang tayo ng hustle to a point na we're putting up a face na okay lang tayo, pero yung totoo, hindi tayo okay. Pero maaaring, naintindihan ko kung saan ka nanggagaling, maaaring meron kang goal, may major goal ka na gustong isa katuparan na especially umpisa ng taon, quarter 1, meron kang gustong tapusin. Four of Swords, obviously, tingnan mo naman siya. Oh. Wala siyang tulog. Kailangan ng pahinga, restlessness. Maaaring merong bumabagabag na alam mo yun, may bumabagabag sa'yo, Saj, pero ayaw mo siyang i-tackle early on. It's more of dinidistract mo yung sarili mo sa mga bagay na tingin mo worth your time para lang hindi pagtuunan ng pansin ng isang bagay na nagsistress out na sa'yo. Di ko alam kung gustong sabihin sa'yo ng universe na gawin mo na yan para hindi ka na ini-stress. Pero alam mo kung bakit ko nasabi na maaaring sinasabi sa'yo ng universe na gawin mo na yan? Kasi, eto, yung mangkukulam na yan, nanguha siya ng bata. Yung nanay ng bata, nakatuon sa ibang mga bagay na hindi niya dapat pinagtutuunan ng pansin. Na-distract siya, no, yung nanay. So, yung si Witch, kinuha niya yung bata. So, ang lesson doon is, tumingin ka sa dinadaanan mo, wag kung saan-saan ang tingin. Tumingin ka sa kung saan ka dapat nakafocus, bantayan mo yung anak mo, para hindi siya nakukuha ng samang kukulam. Overall, itong initial energy na napipick up ko dito, merong isang bagay na kinakailangan mo ng ibaon sa limot. Actually, hindi ibaon sa limot eh. Isarado mo na. Bigyan mo na ng closure para sa sarili mo. Maaaring ano to, proyekto na kinakailangan mo ng isara kasi hindi ka na kumikita, business na hindi ka na kumikita, pero family business pala siya. At ayaw mong isara kasi dugot pawis ang pinundar doon ng mga magulang mo. Pero at this current point, hindi na siya talaga kumikita. So, you might as well cut your losses. Merong isang bagay sa nakaraan na stuck ka na hindi mo kayang i-let go. At so, you're holding it on it so tight na nasa-stress ka na, nawawalan ka na ng kung ano na ng distraction, nagpo-procrastinate ka na, pinapagpaliban mo na yung pag-act on it kasi nasa-stress ka lang dun sa thought of it. So, parang might as well, hintayin mo na lang, ewan ko, sumabog ang lahat. Hintayin mo na lang na mag-fall apart siya. Waiting for the other shoe to drop. Yun yung nakakakuha kong energy dito sa first chapter of your spread. Dalawang chapters lang naman. Clarification yung mga susunod na cards. Pero, yun. Masyado ka nakafocus dun sa failure of the past.
na nanineglect mo na to be present. Ngayon, the Ten of Wands right here is a sign for you na to lay this burden down. Maaaring ito na yung energy na kung nasaan ka ngayon, si Kasha, fire cat. Ililay mo na yung burden down and tatanggalin mo na yung burden on your shoulders. You will stop running, the time to rest has come. Ito yon. Um, itong si Kasha, ang ginagawa niya, pag itong yokai na to, kung gusto niyo ng deck na ginamit ko dito, bago to eh. Para siyang anime, yokai, Japanese folklore spirits. So, during funeral, kukupitin niya yung mga yung mga katawan sa kabaong, kakainin niya or gagawin niyang puppet niya. So, dahil may ganyang kasya, ginagawa ng mga pare, nag-stage sila ng peke na funeral para bago yung official na ceremony para hintayin muna nila maghasik ng lagim si Kasha. So, may mga bagay na hinahunt ka. Kumbaga, ghosts of the past are hunting you. At you run the risk of focusing on those failures. Kappa, focusing on that, yung what has been lost instead of focusing on what's still there. So, dahil nga nakafocus ka dun sa what has been lost, darating yung mangko, kukunin yung kung ano man yung tinetreasure mo, kung ano man yung left of you, kasi doon ka nakafocus sa wala na. This is a call for you to focus on something that is that needs to settle, that you need to settle, na need mo nang i-deal with. I don't know, pwedeng past relationship ito, sinisingil ka, baka gusto mo ng bayaran, may naniningil sa'yo sa utang mo. Pwede din na meron kang iniwan na trabaho, meron kang niloko in the past, gusto mo humingi ng tawad, di mo alam kung saan magsisimula, gusto mo isole kung ano man yung kinuha mo, katulad ni Kasha. Essentially, whatever it is that happened in the past, it haunts you until now, pero you sit there doing nothing. You might want to do something kasi it will bring you success. Chariot is fast-moving energy. Chasing after what you willpower to chase after your dreams. And bumibigat yung load mo to chase after your dreams kasi meron ka pang pinagtutuunan ng pansin na nangyari nung nakaraan. Ang Six of Cups, maaaring, ewan ko, dati mong lover na hindi mo mapatawad, or dati mong niloko na ngayon ay parang merong remnants ng tao na yon na hinahunt ka o minumulto ka. So, parehas tong servants itong dalawang to. Si Ame Furicoso tsaka si Ame Ona. Parehas silang servants of the God of the Rain. Merong mga tao na pwedeng yung tao from the past is nagpaparamdam sa'yo ngayon. Doesn't matter kung good or bad. Gustong magpa-cute ulit, hindi ko alam. Pero pwede din na sinisingil ka. So, whatever it is that happened in the past na minumulto ka ngayon, um, you might want to close that chapter na para makapag-focus ka na dun sa what's left for you. Kasi stress lang ang aabot. Dagdag stress lang siya. Pwede din na na-scam ka. Yung iba sa inyo pwedeng na-scam, niloko ng ibang tao. At ito ang nagdudulot sa'yo ng stress. Pwede na nabaon ka sa utang, pwedeng nabaon ka sa sugal, at hindi mo alam kung paano to sasabihin sa pamilya mo. So, naiinis ka, nalulungkot ka na maraming nakuha sa'yo, at hindi ka makaalis dun sa thought na naloko ka ng ibang tao. Pwedeng ikaw yung naloko talaga. Pero, tingnan mo, 2-10, completion. Completion of a project that is no longer working or completion of a thought na bumabagabag sa'yo at nagdadala sa'yo ng stress. It's time to free yourself from that.
Tingnan mo, oh. Mumu na siya. It's time to free yourself from the ghosts of the past. It's time to free yourself from a burden na hindi na nakakatulong sa'yo at pabigat lamang nagdadala lang sa'yo ng stress. Merong nanloko eh. Meron ding niloloko, pwedeng present tense, pwedeng ikaw yung nanloko, pwedeng ikaw yung naloko. At itong panloloko na to ang nagdulot sa'yo ng stress at nagdudulot pa sa'yo ng stress. Sa papaanong paraan mo pwedeng palayain yung sarili mo dyan? Puwede din na may utang 'yan, may utang ka, tapos, isip ka ng isip kung paano mo sosolusyonan at ang first na naiisip mo ay tapal system, delikado 'yon, Sagittarius. Puwede din na, marami kang naiisip na proyekto para redeem mo yung sarili mo o makabawi ka. Gusto mong bumawi pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Good news kasi merong energy dito ng parang sign 'to, eh, na take it slow. I mean fast energy 'to. This is the fast moving energy sa tarot. Knight of Wands, mensahe of a new project o pwede din na fire within you will be burning. So may ipupurso kang bagay para maikamit mo. Pero don't do it alone. Yun yung message ng yokai na ito. Don't do it alone. Hingi ka ng tulong sa friendly pig sa kaibigan mo. It doesn't matter kung gaano katagal ang aabutin basta you take action. You have everything you need para isakatuparan ito. You have everything you need. Lahat ng resources na kailangan mo nasa iyo. You are in that disposition na may enough finances, may enough right frame of mind, enough passion, enough finances para tulungan mo yung sarili mo na ma-redeem yung sarili mo or makaalis na doon sa kung ano man yung nawala sa'yo nung nakaraan. It's time to focus on what's left. Ano yung meron ka ngayon? Ano yung resources na meron ka para matulungan yung sarili mo na makaraos or maalis yung sarili mo sa sitwasyon na nagdadala lang sa'yo ng stress. Hindi ko alam kung ano yung nagdadala sa'yo ng stress na yan. Pwedeng business nga na nag-fail. Pwedeng pamilya na, ayun nga, may pinagkautangan ka. Pwede din na ex mo na hinahunt ka hanggang ngayon. Oras na para magpalaya. 10, dalawa yung 10 mo o completion. Meron kang fire eh. Sagittarius ka, you have that fire within you para i-execute para gumawa ng aksyon. Hindi ka yung tipo na mag-aantay lang ng ibang tao para gumawa ng aksyon para sa'yo. Mukhang pera related ito. Pwede din na meron kang ex na Taurus, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn. At nasa kanya yung most prized possession mo. Pwedeng anak, pwedeng nasa kanya yung bata, yung child nyo, at ewan ko, pwede kasing siya yung nagmamanipulate sa'yo to take action para hindi niya ipagkait sa'yo yung bata. Pwedeng ganun. Pero pwede din na, alam mo yung sinasabi niya sa'yo, kagagawan mo to. Pwedeng ganun. Pero whatever it is na, I'm leaning towards yung utang eh. Pero, kasi ang dami, may pentacles siya eh. Pero hindi naman lahat para sa lahat yun. Kasi ang major energies na nakukuha ko dito ay restlessness, kapaguran, pero bibigyan ka ng oportunidad ni universe para baguhin yung sitwasyon mo. Kasi oras na para isarado mo yung chapter na yun. Bring it to completion. Palayain ng sarili mo sa bagay na bumabagabag sa'yo. So, pwede na may isi-settle ka na may kailangan ka i-settle na amount. So, kung ano man ito na bumabagabag sa'yo ngayon, Sagittarius, mag-focus ka dun at wag mo nang i-distract yung sarili mo sa kung ano yung nawala kasi meron pang natitira. Huwag ka mag-alala, hindi pa nakuha ni Kasha lahat. At you can always seek for help para lang makalaya. O harvest, 'di ba pag nag-harvest, there's a right amount of patience para mag-reap yung benefits. Mag-reap
what you have sown. Maaari ding imbitasyon ito para maging pasensyoso sa sarili, maghintay na yumabong kung ano man yung ininvest mo dati, at um, kumbaga mag-inventory ka kung ano yung mga naipundar mo. Halimbawa, kung may utang ka nga, nakaka-relate ka dun sa utang, kung may utang ka nga, ano yung mga kinakailangan mong ibenta na ngayon, na resources mo para mabayaran mo yung utang na yun. It is just a matter of time. It's time to celebrate kung ano man yung meron ka, kung ano man yung natitira pa sa'yo. Celebrate mo yon. Let go of kung ano, hayaan mo na silang umagos. Kung ano man yung nawala sa'yo in the past, honor that loss, and plant that seeds to a new beginning. If not, i-take inventory mo kung ano man yung naipundar mo, kung ano man yung investment mo, and i-celebrate mo yung wins na yun. Kasi you are off to a good start. Yung overthinking lang ang lalamon sa pag-propel ng iyong journey. Kasi you have that fire, hindi mawawala yan. Sagittarius ka, very up for an adventure and goal-oriented, action-oriented ka. So, in what ways can you celebrate kung ano pa yung meron sa'yo, kung ano pa yung natitira sa'yo, in what ways can you plant the seeds para magsimula ng panibago at ma-manifest yung gusto mo. Essentially, you have to let go of everything. Everything will be stable, financially stable. Ano to eh, yung yokai na to, tahimik lang siya. Pero pag kinanti mo, talagang gagantihan ka niya. Maaaring yun nga, Taurus, Virgo, Capricorn to, X na part ng buhay mo na gumaganti sa'yo. Pero pwede din ito na simbolo ng isang panibagong simula towards financial stability para kay Sagittarius. So, anong pipiliin mo? Stress? Gusto mo bang ganyan? Maging pangit? O, yan, palayain na yung sarili mo dun sa bagay na ano. Mukhang itong energy ng pandaraya na ito, hindi siya past eh. Pwedeng yun nga, niloko ka, nanloko ka, pwedeng ganun. Either way. Pero mukhang itong energy ng panloloko na ito ay nasa paligid mo pa. Hindi ko alam kung sino yan. Pwedeng iskamin ka ng iba. Hindi ko sinasabi na masascam ka ha. Ingat ka lang. Basta mag-ingat ka, hindi ka masascam. Pero, ewan ko, lapitin ka ng ano, ng mapanlokong tao. So, wag masyadong pahila pababa sa mga nangyari na nakaraan. Yun. Iwan ko na yun dun, Sagittarius. Salamat sa pagbisita. At sana makita ko kayo ulit. Ako po si A, and see you soon. Bye!